I pledge allegiance to the Bible, God's holy word, and I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path, and hide its words in my heart, that I may not sin against God. Papuri po sa Panginoon, at patuloy nating namnamin ang Kanya pong mga salita, natin pong tatalakayin ngayon pong araw po na ito. Pwede na po tayo magsipo. The Bible is full of dichotomy, or yung parang dalawang bagay na laging pinagkukumpara para bigyan tayo ng guide kung aling pipiliin natin. Hindi tayo minamando o sabihin natin na eto ang dapat mong gawin, eto lang dapat, no. Binibigay niya sa atin ng choices, tayo ang pipili kung alin ang gugustuhin natin. Like for example, dalawang taong nagtayo ng bahay. Isa sa batuhan at isa sa buhanginan. Pinakita yung distraction nung nasa buhanginan at yung pagkakatatag nung naroon sa batuhan. So ngayon, it's your choice. Alin ang pipiliin mo? Saan ka magtatayo ng bahay? Diba doon ba sa malambot na pundasyon o doon sa matigas na pundasyon? Ang tinutukoy ng Panginoong Jesus doon ay dalawang klase ng nakikinig. Isang nakikinig lang, pagkatapos ay tapos na, at isa namang nakikinig pagkatapos ay sumusunod at isinasabuhay. Dalawang klase ng pamumuhay ng tao, isang mahirap mayaman. Dalawang klase ng pintuan, isang makipot at isang maluwang. Pero isa sa pinaka-common na pagkukumpara ng Bible, isang marunong at isang mangmang. So dapat tayo nagiging marunong, hindi tayo nagiging pulis. Because sabi nga ng Hosea chapter 4 verse 6, my people perish from lack of knowledge. Sabi ni Yahweh, napapahamak ang aking bayan dahil wala silang alam. In other words, because of their foolishness, napapahamak sila. Totoo naman yan, pag wala kang alam, diba, mapapahamak ka talaga. Maraming namatay dahil walang alam. Sabi nung nanay, kasi akala ko lagnat laki lang. Yung pala, dengue na pala, nagkukumbulsyon na kung ano na nangyayari doon sa bata. Diba? Hindi pa alam. Akala ko, nababalis lang ako. Pero mo, araw-araw, nababalis ka. Diba? Yung pala, katakot-takot na sakit na pala doon sa mga internal organs mo, puro laway ang pinanggamot mo. Kasi wala kang alam. Diba? Minsan ganun ang ibig sabihin. So, ang tao, napapahamak siya kasi walang alam, kulang ang alam. Kaya dapat nagiging marunong tayo. How can we know if we are foolish? Paano natin malalaman na may kamangmangan sa buhay natin? How can we know if people around us are foolish? Paano natin malalaman na yung katabi mo may kamangmangan pala sa buhay? Mahalagang malaman natin ang ginagawa, pinaggagawa ng mga taong mangmang para hindi natin sila pamarisan. So ano nga ba ang mga gawa, pinag-uubusan ng oras ng mga taong mangmang? Mag-checklist tayo ngayong pong umagang ito. Tingnan natin kung ilang kamangmangan ang meron sa ating pong mga buhay. Kawikaan 26 verse 11, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan, tulad siya ng aso, ang suka ay pinabalikan. Pasintabi sa mga madidirihin at mahihina ang sikmura. Pero yun ang totoo. Ang aso, pag isinuka na niya, kakainin pa rin yan. Nakakadiri lang, di ba? Pero pag pinansin niyo yung aso, ganyan ang gagawin niya. Ginamit ito ni Haring Solomon to compare yung foolishness sa buhay ng isang tao. Kung paano daw yung mangmang ay hindi na natuto. Pabalik-balik siya sa kanyang mali, katulad daw ng aso, pabalik-balik sa kanyang isinuka. Para lang yung baboy. Yung baboy, linisin mo ngayon, paputiin mo siya, mamaya, hihiga uli sa kanyang koral. Kahit anong gawin mo sa baboy, baboy nga eh. Diba? Kahit linisin mo ng linisin yan, hihiga pa rin siya doon sa kanyang koral. Ganon ang maraming mga tao because of their foolishness. Because foolish people repeat the same mistake over and over and over and over and over and over again. Yung paulit-ulit, ulit-ulit na pagkakamali, ang tawag ni Haring Solomon doon, foolishness.
kamangmangan. Kasi in other words, hindi siya natuto, wala siyang natutunan sa kanyang pagkakamali, kaya paulit-ulit niyang ginagawa yun. Why people repeat the same mistake over and over again? Number one, because we are weak. Diba? Kasi kung strong tayo, hindi natin uulitin yun. Diba? So kapag pinaulit-ulit mo ang kasalanan o maling ginagawa, ang tawag doon, you are weak. Minsan kasi akala natin we are strong. Kasi nag-church tayo, kasi may ministry tayo, kasi active tayo. Pero pag dumating yung tukso at pagkakamali, bigla na lang tayong nadadapa. Kaya ang ending, paulit-ulit nating nagagawa ang pagkakamali because we are weak. Kaya nga dapat nagpapalakas tayo para maging strong at hindi tayo umulit sa mga mali. We are hard-headed. Matitigas kasi ang ulo natin. Kaya kahit pagsabihan kayo, uulit-ulit kayo. Diba? Na high blood ka, pinagsabihan ka na ng asawa mo, ng anak mo, tigilan mo ng kakakain ng mga bawal. O matigas ang ulo, ayun, na-stroke o kaya natuluyan na. Kasi matitigas ang bungo. Matitigas ang ulo ng tao. Kaya yung mali, uulit-ulitin pa rin. And of course, yung pinakamalala, because we are foolish. Yun ang pinag-uusapan natin. Kasi may kamangmangan sa buhay natin. Kaya ang ending, uulit-ulitin natin ang pagkakamali. Listen mga kapatid, committing mistake is acceptable because no one is perfect. Kahit nga ang Panginoong Jesus, hindi siya nanguhusga. Di ba may isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, gustong batuhin ng tao, pero nung sabi niya, sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Lahat nag-alisan, nagpulasan. Anong sabi ni Jesus sa babae? Ako man, hindi na kita hahatulan. Hindi kita hahatulan sa iyong ginawa. Pero may reminder ang Panginoon. Huwag ka lang uulit. Diba? Dahil pag inulit mo yan, talaga mababato ka na sa susunod. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Repeating the same mistake over and over again is foolishness. Hindi masamang madapa. Parte ng buhay natin ang madapa. Sabi nga ng matatanda, pag nadadapa ang bata, bayaan mo, parte ng paglakihan. Walang batang hindi nadapa, tama? Parte ng paglaki ng tao yan. Ano po? Pero yung paulit-ulit kang nadadapa, tapos same place pa, same kanal, same butas, doon ka paulit-ulit na nadadapa, may tawag doon. Anong tawag doon? Bahala kayo kung anong tawag doon, ha? Ano? Yung taong nadapa, acceptable yon, natural yon. Kasi wala namang hindi nadadapa. Pero yung same butas, same kanal, doon ka paulit-ulit na nadadapa, bahala ka kung anong tawag sa iyo. Ano? Pero sa Bible, mas magandang pakinggan, you're foolish. Diba? Pag tinagalog mo na yan, medyo pangit na siya. Ano po? Hindi naman natin maiiwasan na maloko tayo. May scam, pero kung paulit-ulit tayo naloloko, paulit-ulit tayo na scam, may tawag doon. Sabi nga ni Shakespeare, will you allow the same snake sting you twice? Hindi ka na natuto pag ganun. Tinuklaw ka na ng ahas, yung same ahas, yung pa rin ang tumuklaw sa'yo. Aba, foolishness yun, sabi niya sa atin. Mistake happens every day, but you need to learn from it. Gumawa ka ng mali, nalaman mo ng mali, may consequence pa yung ginawa mong mali, tapos inulit mo pa, hindi ka natuto. Kamangmangan yun. Nagdusa ka na, gusto mo magdusa ka ulit. Naghirap ka na, gusto mo maghirap ka ulit. Para lang yung mga, halimbawa, mga nagbibisyo. Di ba yung nagbibisyo? Naninigarilyo, nagiinom, tapos biglang nagkasakit. Nagkaroon ng malalang sakit. Sabi ng doktor, tigilan mo yan, or else mamamatay ka. Anong gagawin niya? Titigil yun. Hindi na magiinom, hindi na maninigarilyo, hanggat may sakit. Tama? Pag gumaling, anong gagawin? Balik uli doon sa kanyang bisyo. Na-aksidente, nag-drive kasi ng laseng. Habang nasa ospital, di na ako mag-iinom. Pero nung magaling na, balik ulit. Nakulong. Marami kaming ganyan sa mga bilangguan, mga kapatid. So, nagtuturo kasi kami sa mga bilangguan. So, pag nagtuturo kami,
Mababait naman talaga sila, habang naroon, po. Tapos lalaya sila. Tuwan-tuwa kami, nakalaya na. After a few weeks, months, balik yata. Balik ulit. Walang natututunan. Pero yun ay mga iilan lang naman yung gano'n. Pero majority naman mga nagbabago. Nakakatuwa nga. Isang beses, last month, nagpunta ako ng SM Angono, biglang may nakakita sa akin. Hindi ko naman masyadong kilala kasi pag nagpupunta ng kulungan, di mo naman makikilala lahat kasi sobrang dami nila. Kinamayan agad ako. Pastor Francis, sabi niya. Opo. Ako po'y galing sa kulungan. Isa po ako sa mga natuturo. Ganun po ba? Ganyan-ganyan. Tuwan-tuwa siya. Talaga namang ibang-iba itsura niya. So, nakakatuwa yung ganun. Na ngayon po'y nag-church na po ako. Ganyan, etc., etc. Some point lang natin, mga kapatid, maganda yon, hindi na siya babalik. Pero maraming mga tao, pag umira lang kamangmangan, pabalik-balik sila sa kulungan. Diba? Kaya nga may dala ko ng mga gawa nila. Sasamantalahin ko lang. Yung mga nasa baba, gawa nila yon. Bumili kayo. Alam nga naman, ibalik ko pa yun sa kulungan. Sa halip na manghingi sila, may ikapalit yung hihingin nila. So bumili kayo, ubusin ninyo yan, yung nasa baba. Yun po yung mga gawa ng mga preso, galing sa mga sachet ng kung ano-ano. Kaya minsan manghingi ako ng mga sachet sa inyo, tapos dadaling ko roon. Yung mga sachet, bawa, shampoo, kopi ko, mga ganyan. Mga sachet, tas ang gagaling, nagagawa nilang wallet, etc., etc., doon nasa baba. So, na-scam na, pumasok ulit sa scam, naloko na nagpaloko ulit. Like Samson. Alam niyo ba si Samson, isa sa kanyang pagkakamali na paulit-ulit niyang nagagawa? Alam niyo kung anong scene niya? Na paulit-ulit niyang ginagawa, repeating the same mistake. Kaya nga foolish, itong si Samson, malakas lang siya pero mangmang. Alam niyo kung ano, chick boy kasi yung si Samson. Very strong siya, baka poging-pogi yan. So alam niyo kung saan siya nagkakamali? Kasi ang pilit niyang gustuhin, yung mga hindi nila kalahi, mga Filistea. Pinagsabihan na siya ng tatay niya, ng nanay niya, taga rito ang piliin mo. Hindi, sabi niya, gusto ko mga Filistea. Lahat ng babae na kanyang inibig, lahat yun ipinahamak siya. At ang pinakahuling nagpahamak sa kanya, si Delilah. Paulit-ulit na niloko siya ni Delilah, sabihin mo sa akin kung anong lakas mo. 3 times, hindi natuto itong si Samson. Binigay pa rin niya ang sekreto ng kanyang lakas. Ayun ang nangyari, nagupitan siya ng buhok. So ang ending, humina, nadakip, natalo ng mga kaaway kasi mangmang siya. Diba? Malakas siya pero mangmang siya sa pagdating sa pag-ibig. Diba maraming ganyan? Matatalino pero mangmang pagdating sa pag-ibig. Paulit-ulit ng niloloko pero tinatanggap pa rin. Si Samson sobrang lakas pero mangmang sa ganitong bagay. Ecclesiastes 5:1. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of the fools who do not know that they do wrong. Ang mangmang daw na tao hindi alam na mali ang kanyang ginagawa. Or alam niyang mali pero hindi niya tinatanggap na mali. He or she was convinced that what he or she is doing was right. So those who are convinced that what they did was right, even it was wrong, ang tawag ni Solomon, foolish. Ganyan ang mangmang na tao na ipinapakilala ng Biblia. Kumbinsido silang tama ang ginagawa nila kahit mali. They don't accept mistake. Never silang tumanggap ng mali nila. Pero yung mga marurunong na tao, pag nagkamali, tinatanggap nila. Diba? Dapat namang ganun ang ginagawa natin. Halimbawa, alam mo ba sa mga nag-aaway, merong mga dispute, merong mga hindi pagkakaintindihan, parehong mangmang yan Alam mo, may nag-aaway si person A, si person B, parehong foolish yun. Alam niyo kung bakit? Kasi wala namang nag-accept na silang mali. Lahat naman na nagsusumbong, di ba sila ang tama, yung mali yung kabila? Wala namang tumatanggap ng mali. Halimbawa, umuwi ang anak mo, umiiyak. Sasabihin mo, bakit ka umiiyak? Anong sasabihin niya? Kasi po, inaway po ako ng mga kalaro ko. Bad po sila.
Wala namang anak na uuwi, sasabihin niya, bad po kasi ako. May anak bang umuwi na tinanggap niyang siya ang bad, kaya ayaw siyang kalaro? Wala, di ba? Magkaaway ang magbiyanan. Kanya-kanyang sumbungan doon sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Sabi nung asawa, hindi ko na matiis talaga yung nanay mo na yan. Papatulang ko na yan. Sama-sama ng ugali niya. Ganito siya, ganyan siya. Sasabihin naman nung nanay, pag magsusumbong doon sa anak niya, nung paman, nililigawan mo pa lang ang babaeng yan, ayoko na sa kanya. Matigas ang ulo mo. Hayan, tignan mo, pinapatulan ako, inaaway ako, ang sama-sama ng ugali niya. Walang biyanan na pupunta sa anak niyang sasabihin niya, anak, patawarin mo ko ha. Ang sama-sama ng nanay mo, inaaway ko ang asawa mo. Walang ganon, di ba? Wala namang asawa na lalapit sa asawa niya na, asawa ko, sorry ha, mali ako, pinatulang ko ang nanay mo. Mali talaga ako ron. Walang ganon. Diba? Kaya yung nag-aaway parehong mangmang yan. Dahil walang tumanggap ng kanilang mali. Ang laging mali, yung person A o yung person A. Listen, pag kayo nag-confess na kayo na ang mali, pag meron kayong kadispute, yun ay simula ng karunungan sa buhay natin at simula ng anumang mga pagkakasundo. Kaya napakahalaga niyan. Tumatanggap tayo ng mali natin. Proverbs 12 verse 1. Whoever loves discipline, loves knowledge. But whoever hates corrections is stupid. Ang marurunong daw na tao tumatanggap ng pagdidisiplina, pero yung mga walang kwentang tao, sabi niya, nagagalit pag itinatama sila. The foolish people don't want to be disciplined. Mga ayaw na didisiplina, mga ayaw na itatama, ayaw na papalo, ayaw na papagalitan, ayaw na itutuwid. Their favorite teacher are those who do not teach. Their favorite leader are those who do not lead. Alam niyo mga kapatid, yung mga marurunong na tao, natututo, ang gustong mga teacher niya, yung mga istrikto. Pero yung mga laging absent, at yun ang gusto niyong teacher, ibig sabihin, mangmang kayo. Kasi wala kayong matututunan dyan. Proverbs 17:5, a fool spurns a parent's discipline, but whoever heeds corrections shows prudence. Ang anak daw na hangal, tumatanggi, umaayaw, nagagalit pag siya'y nadidisiplina. Pero yung anak na marunong, natutuwa siya kapag siya'y nadidisiplina. Mga anak, sa lahat ng kabataan natin, natutuwa ba kayo pag nagagalit o nasesermonan kayo ng magulang nyo? Pag binubungangaan kayo ng nanay nyo, natutuwa kayo, nagagalit kayo. Pag nagagalit daw kayo at umaayaw kayo, ang tawag doon, sabi ni Solomon, stupid. Foolish, mangmang. Halimbawa, nagkamali ka, sasabihin ng nanay mo, grounded ka ngayon. Walang cellphone, walang pera, walang gala, diyan ka lang sa bahay. Anong gagawin ng anak? Kukulong ng kwarto, magtatampo, hindi kakain, hindi mo makausap. Akala mo kung napano na. Dinidisiplina lang naman. Listen mga anak, dapat magpasalamat pa kayo kung ang magulang nyo sabog ang laway araw-araw sa inyo. Kasi sign yun ng love nila. Pag sinesermo ng kanang nanay mo, love pala yun. Pagmamahal, kasi meron kang mali. Meron na itinutuwid nila. Natural lang nga namang maghapon ka nang nakahilata, hindi ka pa pagagalitan. Maghapon kang nasa cellphone mo, alangan namang tuwan-tuwa ang nanay mo. Alangan bigyan ka pa ng reward. Anak ha, bibili kita ng bagong cellphone kasi pinasikat mo ako ngayon. Ang galing-galing mo, maghapon kang naka-cellphone. Alangan namang ganun ang gawin ng nanay mo. Natural, magbubunga nga siya. Pag meron tayong ginagawang kamalian. Sabi ng Proverbs 3:12, because the Lord disciplines those He loves. As a father the son, He delights in. Ang ama daw natin sa langit, dumidisiplina ng kanyang anak kasi mahal niya. Katulad daw ng mga magulang sa lupa na nagagalit din, pinagagalitan at dumidisiplina ng kanyang anak kasi mahal niya. Hebrew chapter 12 verse 5-9, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama?
Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan, iginagalang natin sila. Kapag pinapagalitan ka ng magulang mo, sabi niyang talataan natin, katulad yan ng Ama natin sa langit. Dinidisiplina tayo, itinutuwid tayo, kasi mahal daw tayo at itinuturing tayong anak. Ngayon, ganun din daw po ang mga magulang natin sa lupa. Itutuwid tayo, didisiplinahin tayo, papaluin tayo kasi mahal tayo. At dahil tunay nila tayong anak. Ngayon, kung hindi kayo pinagagalitan ng nanay at tatay nyo, magtaka kayo. Kasi baka hindi kayo mahal at hindi kayo tunay na anak. Dahil ang tunay na anak daw at ang tunay na minamahal, pinubungangaan. Pag may mali, pinagsasabihan, itinutuwid, pinapalo, dinidisiplina. Kasi ganun daw yon. Kaya halimbawa ang nanay nyo, binubungangaan kayo araw-araw, sign pala yun na, ako, mahal na mahal ako ng nanay ko. Dapat ganun pala yun, ano? Love na love ka ng nanay mo pag lagi kanyang tinutuwid sa iyong pagkakamali. Pag ang nanay at tatay niyo hindi na kayo tinutuwid, yun ang mas nakakatakot. Yung kahit umuwi ka na ng hating gabi, hindi siya nagagalit, pinabaliwala ka, ako, nakakatakot yun. Pinababayaan ka na niya. Pero yung nanay mo na nagagalit dahil hinating gabi ka, love yun. Mahal na mahal ka nun. Ayaw kanyang mapariwara, ayaw kanyang mapahamak. Kawikaan 20 verse 1. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya take note, isang kamangmangan ang magpakalulong dito. So ang pagiging lasenggo raw ay kamangmangan. Ang tao raw na mahilig sa alak ay mangmang dahil pinabababa niya ang kanyang dangal. Siyempre, yung paglalasing dito, marami ng hugis, kulay sa panahon natin ngayon. Kasi pag sinabi natin paglalasing, bisyo. Tama? Kaya di ba sabi niya, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng tao, kaya isang kamangmangan na magpakalulong dito. Ang maging adik sa alak o iba't ibang mga bisyo, ang tawag doon ay mangmang. So foolish people are addictive to vices. Noong unang panahon naman, limited lang naman ang bisyo. Mga bisyo noon, actually alam niyo kung ano ang bisyo noon, dalawa lang. Pagiging matakaw at pagiging lasenggo. Yan lang naman ang common vices sa kanilang panahon. Pero siyempre, sa panahon natin, marami na. Kaya tinuko yan ni Pablo sa Galatia 5:19 hanggang 21. Sabi niya, hindi maikakaila ang gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway, away-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit. Take note, paglalasing, walang habas na pagsasaya. Yan yung pinaka-common, paglalasing and walang habas na pagsasaya. That is gluttony. Kasama dyan yun. Yung sobrang katakawan. Take note, at iba pang katulad nito. Yun ang mabigat kasi ron. Yung kasunod. Kasi siyempre sa kanilang panahon, limited lang ang bisyo. Kaya sabi niya, at iba pang katulad nito. Kasi sa panahon natin ngayon, marami na siyang kahalintulad. Marami ng mga bisyo na lumabas. Muli kong binabalaan at gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano bang mga kahalintulad ngayon yan? Marami na. Kasi kung yung Galatia 5:19 to 21, ngayon isusulat, marami nang sasabihin si Pablo. Hindi na lang yung walang habas na pagsasaya at paglalasing. Marami nang kasunod yan kasi marami ng bisyo na nalululungan tao ngayon. Diba? At anong gagawin sa atin ng mga bisyo na yan? Kawikaan 23:20, huwag kang makikisama sa mga lasenggot masiba sa pagkain. Take note, di ba sabi ko nga sa inyo, nung unang panahon, that is the common vices sa kanila. Paglalasing at pagiging matakaw, masiba sa pagkain. Pero kung dadagdagan natin sa panahon natin, marami na yan, na vices. Pagkat sila'y masasadlak saan, kahirapan, at darating ang panahon, magdadamit sila ng pasahan. Yang mga bisyo na yan, sabi ni Haring Solomon, iwasan nyo.
Or else magiging mangmang kayo. Why? Dahil darating ang araw, pag nalulung kayo sa bisyo na yan, sabi niya, maghihirap kayo, sa susunod, basahan na ang isusuot nyo. Ano ba ang mga bisyo ngayon na magsasadlak sa atin sa kahirapan? Tulad ng sinasabi ni Solomon. Of course, siyempre, unang-una, being drunkards. Paglalasing. Alam mo, sabi nila, tayong mga Filipino raw, masisipag, mga hardworking. Ang problema sa atin, sabi nila, tayong mga Filipino, sobrang sisipag, maghapong magtatrabaho, pag uwi, lasingan. Diba? Yung pinagtrabahuhan, uubusin ulit sa pag-iinom. Masisipag nga. Pero yung kinita niya, uubusin din sa paglalasing. Magkano ba ang alak ngayon? Alam mo ang alak ngayon? Halimbawa, yung common beer, 40 pesos. Nag-search pa ako nito, ha? Tapos, may pulutang kang 40 pesos. Common lang ito, medyo ano lang, ha? Tapos, a day, isang bote ka. Minsan naman, di naman kayo isang bote lang, Marami pa, ano? Halimbawa lang yan, times 360 days. Mali yata ako, ilan ba ngayon? 365 pala, ano? O 360 na lang kasi meron kayong, leave na 5 days. 28,800 pesos. Yan ang kinain mo, ininom mo sa loob ng isang taon. Taalak. Yung mga nagiinom, may another pambisyo yan. Ano po? Another is smoking. Paninigarilyo. Ang mahal-mahal ng sigarilyo. Tama? Magkano isang stick? Alam na alam nyo, ha? Talaga naman, nagpapahuli kayo. Nagpapahuli itong mga ito. Ano? Diba? Meron kang lighter sa katabi mo. Magkano isang kaha ng 180 pesos ng isang kaha. Usually, di ba yung mga smoker talaga, kulang pa ang isang kaha sa kanila sa isang araw? Imagine mo, libawa, isang kaha ka isang araw sa 360 days kasi meron ka uling 5 days na vacant. 64,800 pesos. Ganyan, sa isang taon. Diba? Kaya sabi ni Solomon, maghihirap ka talaga. Diba? Pag ganyan. Another is drug addiction. Tayo mo katabi mo, magkano ba ang drugs ngayon? Baka sumagot. Diba? Mahal ang drugs. Diba? Mahal yan. Mahal ang shabu, whatever. Hindi ako nagkwenta kasi di ako marunong dyan. Kukwenta sana ako. So, napakamahal niyan. Talagang dadalhin ka niyan sa kahirapan. Lahat maibebenta mo, may pandrugs ka lang. Diba? At ang pinaka-common sa panahon natin ngayon is gambling. Ito ang nagpapahirap talaga sa taong ngayon at lalo na sa maraming mga Filipino. Kasi naging accessible sa tao. Marami ang nagbago ang buhay, naghirap ang buhay, nasadlak sa dusa dahil sa sugal. Sabi nga natin lagi, wala namang yumayaman sa sugal. Ang yumayaman lang yung may-ari ng pasugalan. Pero yung nagsusugal, hindi yung yumayaman. Ang dami ng online sugal ngayon na hindi mapigilan ng gobyerno natin. Dahil noon, sabi nga nila, kailangan mo pang pumunta sa lugar ng sugalan para makapagsugal. Ngayon, may cellphone ka lang, pwede ka nang magsugal. Kunin mo ang cellphone ng katabi mo. Tignan mo kung merong sugal. Di ba? Ganun ang ibig sabihin yan. Ano po? So mga kapatid, kung nagsusugal kayo, kung meron man dito, itigil nyo yan. Yan ang magdadala sa inyo sa dusa. Hanggat may panahon pa, hanggat may pagkakataon pa, umiwas kayo. Ito'y isang kamangmangan. Kung hindi pa kayo nagsusugal, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Di ba? Yun ang ibig sabihin natin. Kawikaan 1:7. Ngunit, walang halaga sa mangmangang aral at mga sawain. Another mga kapatid, na mga mangmang, those who refuse counsel and correction.
Mga umiiwas, tumatanggi sa payo at puna ng kapwa. Mga ayaw makinig sa sinasabi ng iba. Ito raw ay sintomas ng kamangmangan. Yung mga mangmang, ayaw na ayaw nilang nasasaway. Ayaw na ayaw nilang napagsasabihan. Ayaw na ayaw nilang natuturuan sila. Alam niyo ba kung bakit? Kasi feeling wise. They don't listen to advice, and more than that, they don't seek advice kasi ang iniisip nila, mas magaling sila sa'yo. Mas tama sila kesa sa'yo. Diba? Kaya sabi ng Kawikaan 9:8, punahin mo ang manlilibak, magagalit pa yan sa'yo. Ngunit sa iyo ilalapit ang matatalinong payuhan mo. Yung tao daw na mangmang, pag pinagsabihan mo, galit. Pero yung taong marunong, lalapit pa yan sa'yo para paulit-ulit mo siyang pagsabihan. Yun ang mga marurunong na tao. Yung bang hindi sasama ang loob sa'yo dahil pinagsabihan mo siya, kundi mamahalin ka niya dahil ibig sabihin, nagmamalasakit siya sa iyo. Pinagsabihan ka niya. Marami kasi mga tao, pag pinagsabihan mo, magtatampo sa iyo, iiwasan ka na, lalayo na sa iyo. Hindi ka nalalapitan. Diba? Dapat nga, yung mga taong malalakas ang loob na pagsabihan tayo, yan ang dapat nating minamahal. Kasi alam niyo ba, napakahirap magtuwid. Para sabihan mo ang isang tao na may mali. Diba? Mahirap yun mga kapatid. Pero dapat silang minamahal natin. Kaya tayo, halimbawa, yung iniiwasan ka ng tao, ayaw ka nilang ituwid, kinakapa ka pa. Kasi hindi mo ina-advertise na pagsabihan mo ako. Dapat tayo ina-advertise natin sa sarili natin, pag may mali po ako, pagsabihan niyo ako, ha? Dapat ganun tayo. Para ang tao, pag may nakitang mali sa'yo, hindi nangingiming pagsabihan tayo. Yung pag sinabi sa'yo, Sister, parang ang alat ng luto mo. Anong sagot? Huwag kang kumain. Kung magluto, ganyan ang mga mangmang na tao. Yung mga marurunong sasabihin niya, napaalat ba? Diba? Kasi maalat ang aking timpla Sa susunod, papawasan ko na. Dapat ganon. Yan ang mga marurunong na tao. Diba? Yun ang dapat ginagawa. Kasi ang tao, yung mga mangmang, napaka-defensive nila at offensive. Diba? Ganon ang ginagawa nila. Sasabihin ko, ang alat ng luto, ba't ikaw marunong ka? Nakikikain ka lang, dami mo pang nasasabi. Ganyan ang mga over-defensive sila. Kaya yung lasa ng pagkain nila at luto nila, mula noon, 10 years ago, ganun pa rin ang lasa. Hindi na nagbago kasi hindi sila marunong tumanggap ng payo mula sa ibang taong. Di ba dapat sasabihin mo, hindi ba masarap? Turuan mo naman ako paano ba ang tamang timpla. Dapat ganun ang ginagawa natin. Pag ganyan tayo, ina-advertise mo na, kapag may mali ako, pagsabihan niyo ako. Kasi marunong ako makinig, teachable ako. Merong kang kasamahan, katabi, parang may putok ka. Ano sasabihin sa'yo? Huwag kang huminga kung ayaw mo maamoy. Diba? Ganyan ang mga katwiran ng mga mangmang. Biruin mo, huwag kang umamoy kung ayaw mong, huwag kang huminga kung ayaw mo maamoy. Diba? Minsan ganon. Diba dapat, oo nga, ano bang magandang deodorant? Baka naman meron kang alam. Ito nga ang problema ko noon pa. Turuan mo naman ang diskarte how to be you. Dapat ganon. Hindi yung nagagalit tayo. Sabi ni Solomon, isa yung sintomas ng kamangmangan. Yung nagagalit tayo pag tayo napupuna. Dapat kasi tayo teachable. Alam niyo kung bakit tayo teachable? Because Christians are supposed to be teachable. We welcome change and improvement. Pag may nagtutuwid tayo, ready tayong mag-improve kasi. Ready tayong makinig sa kanila. Kaya hindi tayo magbago sa buhay kasi hindi tayo marunong tumanggap ng pagtutuwid, ng counsel, ng mga pagtuturo ng mga tao sa paligid natin. Kaya mahalaga, pag merong nagtuturo sa iyo, nagsasabi, nagpapayo, listen. At yung mga nagpapayo sa iyo, huwag kayong magagalit sa kanila. Hanapin niyo sila palagi. Kasi hindi sila nangingiming magsabi ng totoo para sa iyong ikabubuti. Yan ang minamahal na tao. Yung mga nagsasabi ng totoo para sa atin. Hindi yung binobola ka lang lagi-lagi. Ganda-ganda mo ngayon Kasi nililibre mo. Diba? Pero yung sasabihin sa'yo, hindi mo bagay ang damit mo, parang kurtina. Yan yung mga mamahalin mong tao. Kasi hindi sila nangingiming sabihin sa'yo yung makakabuti para sa'yo. Diba? Yan ang dapat ginagawa. Kawikaan 17:25.
Ang hangal na anak, problema ng kanyang ama, pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Problema at pabigat sa magulang ang mangmang na anak. Foolish people bring sorrow to their parents. Alam niyo mga kapatid, napakaraming mga tao, maraming mga anak, pabigat at problema ng magulang. At ang tawag daw sa kanila, sabi ni Solomon, mangmang. Kaya alam niyo mga kapatid tayo, lalo na kung matatanda na ang mga magulang natin, it is foolishness. Napaiyakin pa rin natin sila, paluhain sila at bigyan ng mga problema sa buhay. Ang tatanda na natin. Tapos matanda na rin sila, sasandali na lang sa mundong ibabaw, paiyakin pa natin sila, palulungkutin pa natin. Sa halip na ligayang ibigay natin sa kanila. Diba? Tuwa sa kanilang mga labi. Yan ang dapat binibigay natin. Sabi nga ni Capre de Aguilar, diba? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Sana hindi ka na lumaki. Diba? Ang problema nung lumaki siya, sabi ni Capre de Aguilar, yun na yun. Problema na siya ng kanyang magulang. Kasi ganun na nangyayari sa mga anak. Problema ng magulang kasi pinag-aral mo pero hindi pala nag-aaral. Adik-adik, bisyo ng bisyo. Diba? Akala mo akit ng imtablado, yung pala hindi. Maraming anak pabigat sa magulang. Ang tatanda na, ang lalaki na, hanggang ngayon magulang pa rin ang sumusustento sa kanila. Magulang pa rin ang nagpapakain at nagpapadede ng kanilang mga anak, ang mga apo. Isang ganun yan. Nakakalungkot yung ganun mga bagay. Kaya napakahalaga nagiging marunong tayo. Kawikaan 10:1, ang matalinong anak, ligaya ng magulang, ngunit si payo ng ina, ang anak na mangmang. Basta ang anak, marunong, ligaya yan ng magulang. Basta ang anak ay mangmang, lungkot, pabigat, iyak ang dulot niyan sa kanyang mga magulang. Diba? Ay mahalaga pinaliligaya ang mga magulang natin. Hindi natin nilulublob ang sarili natin sa mga bisyo. Nagsisipag tayo sa bahay. Ang sarap-sarap di ba sa mga magulang yung pagdating mo, yung bahay nyo malinis. Yung lababo malinis. May luto ng pagkain. Dahil yung mga anak mo masisipag. Pero yung iniwan mo ang lababong malibag, inabot mo pa rin malibag, napaka-sweet ng lababo. Hinintay ka. Diba? Hinintay kayo. Napaka-sweet. Diba? O, talagang magbubunga nga ang magulang. Sino magulang hindi magagalit pag ganon? Sino magulang ang matutuwa pag ganon ang sitwasyon? Ang dami niyang inutos, pero siya pa rin ang gagawa pag uwi. Malulungkot sila. Kawikaan 21:20. Ang bahay ng matalino napupuno ng kayamanan. Ngunit lahat winawaldas ng taong mangmang. Foolish people consume their resources mindlessly. Mga hindi marunong mag-ipon, hindi marunong mag-imbak, wala silang alam kundi gumasa, mag-aksaya, mga gastos-minded. Biglang yaman, biglang hirap. May mga ganyang tao, pinagpala, pinalasap ng magandang buhay, pero dahil sa kamangmangan, nauwi uli sila sa dusa't hirap. So do not waste God's resources. Pakabawian tayo dahil ang blessing binabawi sa mga hindi marurunong. Pero yung mga marurunong lalong doble ang mga biyaya nila sa buhay. Kaya minsan nagturo si Jesus, di ba? Sa John 6:12, when they all had enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. These words came from the very mouth of Jesus. After kumain, yung feeding of 5,000 men, ang sabi niya sa mga lagad, lahat ng natira, ipunin nyo. Let nothing be wasted. Dapat walang nasasayang. Dapat naka-engrave yan sa mga plato, sa mga kutsara, sa lababo, sa refrigerator, sa lahat ng sulok ng kusina, nakalagay yan. Let nothing be wasted. Walang dapat nasasayang dahil ang mga mapagsayang binabawian ng blessing. Pinagpapala yung mga marunong humawak ng pagpapala ng Panginoon. Tayo natin tumayo. Bakit natin pinag-uusapan ito? Because life is short. Kaya naman dapat nagiging marunong na tayo. Avoid and stop foolishness in our lives. Higit sa lahat, umiwas tayong makisama at bumarkada sa mga mangmang, sa mga taong kabilang sa mga pinag-uusapan natin dahil malakas makahawa ang kamangmangan ng sanlibutan. Kung isa ka sa pinag-usapan natin today, kung nakaisa ka, 2, 5, kung naka-perfect ka, congratulations.
Diba? Ngayong araw na ito ang panahon para tayo magbago. Kung may kamangmangan sa buhay mo, hingin mo ang kapatawaran ng Diyos. Magsikap tayo na maging marunong, avoid foolishness sa ating po mga buhay. Lord, thank you po sa inyo pong mga pagtutuwid, pagtuturo, pagpapaalala upang magkaroon ng karunungan ng buhay po namin. Salamat po sa mga kamangmangan na nakita po namin ngayon na hindi namin pamarisan. Kung meron po kami nito sa buhay po namin, ipagpatawad niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo ang mga kamangmangan sa buhay namin at tulungan na simula ngayon, ituwid po namin ang aming mga buhay, maging marunong kami, di kamangmangan ang umiral sa aming po mga buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang Cardona Church of Christ at lahat po ng mga nakakasama po namin online. Muli ang kapurihan ay para sa inyo. Mighty